Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong kwentong mag-iiwan ng bakas sa ating mga puso. Sabi nila, ang pinakamatamis na pag-uwi ay ang pagbabalik sa yakap ng pamilya. Pero paano kung ang tahanang iyong inuwian ay isa na palang palasyong hindi mo na makilala? At ang mga yakap na dati nagbibigay init ay kasing lamig na ng marmol na sahig nito? Ang mainit na hangin ng syudad ang unang sumalubong kay Perlas pagbaba niya ng bus. Kasama nito ang alikabok at ang ingay ng mga sigawan ng mga konduktor na tila ba nag-uunahan sa pagtawag ng pasahero. Mahigpit niyang hinawakan ang bayong nagawa sa buli na naglalaman ng kanyang mga damit at ng kaunting pasalubong para sa kanyang anak at apo. Sa bawat hakbang niya sa sementadong sahig ng terminal, ramdam niya ang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Isang pinaghalong pananabik at kaba. Matapos ang halos isang dekada, muli niyang makakasama ang kaisa-isa niyang anak, si Lakan. Isang itim at makintab na sasakyan ang marahang huminto sa kanyang tapat, na pumukaw sa atensyon ng lahat ng tao sa paligid. Bumukas ang pinto at isang lalaking nakaunipormeng puti ang magalang na lumapit sa kanya. "Kayo po ba si Ginang Perlas Reyes?" tanong ng driver. Marahan siyang tumango. Bahagyang nahihiya sa kanyang suot na bestidang luma kung ikukumpara sa karangyaan ng sasakyang nasa harap niya. Tinulungan siya nitong ipasok ang kanyang mga gamit sa likod bago siya pinagbuksan ng pinto sa passenger seat. Pagpasok niya, tila ba napasok siya sa ibang mundo. Ang init sa labas ay napalitan ng malamig na hangin mula sa aircon. Ang ingay ay napalitan ng katahimikan. Habang binabaybay nila ang malalapad na kalsada ng Maynila, hindi maiwasan ni Perlas na mamangha sa nagtataas ang mga gusali. Malayong malayo sa simpleng buhay sa probinsya ng Hiyas Bukid, ang kanyang Lakan, ang kanyang maliit na Lakan noon ay isa ng matagumpay na tao ngayon. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sulit ang lahat ng kanyang sakripisyo. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate na kusa namang bumukas. At sa pagpasok nila, bumungad kay Perlas ang isang mansyon na sa pelikula niya lang nakikita. Isang villa na napapalibutan ng hardin na perpekto ang pagkakaayos. Ito ang Villa Esmeralda, ang bagong tahanan ng kanyang anak, ang magiging bago niyang tahanan. Sa engrandeng pinto, naghihintay ang isang babaeng nakasuot ng puting bestida na bumagay sa kanyang perpektong ayos. Ang kanyang buhok ay nakapusod nang walang kahit isang hiblang naliligaw. Ang kanyang nangiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay tila isang eksperto na sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ito si Sirena, ang kanyang manugang. "Welcome to Villa Esmeralda, Mama," bati ni Sirena, sabay abot ng kamay para bumeso. Naramdaman ni Perlas ang lamig ng pisngi nito. Ang yakap nito ay magaan at mabilis, tila ba isang obligasyon na kailangang gawin. Walang init, walang damdamin. "Salamat, Hija," sagot na lang ni Perlas. "Ma!" Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Nakita niya si Lakan na nagmamadaling bumababa sa malawak na hagdanan. Ang kanyang anak. Mas tumangkad, mas bumilog ang katawan, at bakas sa mukha ang awtoridad. Ngunit nang ngumiti ito, nakita ni Perlas ang Lakan niya, ang batang minsan niyang kinerga. "Ma, na-miss ko po kayo," sabi ni Lakan, sabay yakap ng mahigpit. Sa wakas, isang mainit na yakap. Niyakap niya ito pabalik at sa sandaling iyon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang kaligayahang iyon ay hindi nagtagal. Sa hapagkainan, tila lumulutang si Perlas sa laki. Ang lamesa ay napakahaba at puno ng mga kubyertos na hindi niya alam kung para saan. Ang mga pagkain ay kakaiba sa kanyang paningin. Buong pagmamalaki niyang inilabas mula sa isang maliit na lalagyan
ang pasalubong na dala niya. Lakan anak, paborito mo. Suman sa lihiya. Ako mismo ang gumawa niyan. Ngumiti si Lakan. Salamat po ma, naalala niyo pa pala. Ngunit bago pa man ito makakuha, magalang na nagsalita si Sirena. Oh, how thoughtful of you, Mama. Pero honey, hindi ba sabi ng doktor mo, you have to watch your sugar intake? It's for your health. Sabi nito sa malambing ngunit may diin na boses. Kinuha nito ang lalagyan at ibinigay sa isang katulong. Pakilagay na lang sa ref, Yaya. For later. Alam ni Perlas na ang later na yon ay hindi na darating. Napayuko na lamang siya at tahimik na kumain ng pagkaing hindi niya malasahan. Pagkatapos ng hapunan, ibinigay ni Lakan sa kanya ang isang maliit na kahon. Isang modernong telepono. Para po hindi na kayo mahirapan tumawag sa akin, ma. At para makapag-video call din tayo kay Sinag kahit nasa kwarto lang kayo. Natuwa si Perlas, ngunit nalito rin siya sa paggamit nito. Paano ba ito, anak? Simple lang po yan, ma. Ituturo ko po sa inyo mamaya. Naputo lang sasabihin ni Lakan nang tumunog ang sarili niyang telepono. Excuse me po, ma. I just have to take this call. It's important. At umalis na ito, iniwan siyang hawak ang mamahaling bagay na hindi niya maintindihan. Dinala siya ng katulong sa kanyang magiging silid. Mas malaki pa ito sa kabuuan ng dati niyang bahay sa probinsya. Malambot ang kama at mabango ang paligid. Ngunit nang isara na ang pinto, ang tanging naramdaman niya ay ang matinding kalungkutan. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na kwarto, yakap ang sarili. Inilapag niya ang bagong telepono sa mesa. Tila ba isa itong simbolo ng kanyang bagong buhay. Maganda, mahal, ngunit malamig at hindi niya maabot. Ilang sandali pa, habang nakaupo siya sa gilid ng kama, narinig niya ang mahinang boses mula sa kabilang silid. Ang kwarto ng mag-asawa. Hindi niya gustong makinig, ngunit sapat ang lakas para marinig niya ang mga salita ni Serena. Honey, I don't think she's used to this kind of life. Ang mga gamit, ang pagkain, lahat bago sa kanya. May saglit na katahimikan. Baka hindi siya magtagal dito. Walang narinig si Perlas na sagot mula kay Lakan. Tanging katahimikan. At sa katahimikang yon, naramdaman ni Perlas ang unti-unting pagguhon ng gulat ng pag-asa na binuo niya sa kanyang biyahe. Ang yakap na inaasahan niya ay napalitan ng isang malamig na katotohanan. Sa dambuhalang palasyong ito, siya ay isang dayuhan. Lumipas ang mga araw na tila ba mga multo sa loob ng Villa Esmeralda. Para kay Perlas, bawat pagsikat ng araw ay simula ng isang mahabang paghihintay at bawat paglubog nito ay hudyat ng isa na namang gabing puno ng kalungkutan. Ang mansyon, sa kabila ng karangyaan nito, ay naging isa para sa kanyang ginintuang hawla. Ang mga pader nito ay makikintab at pinalamutian ng mga mamahaling obra. Ngunit para sa kanya, ang mga ito ay mga rehas na pumipigil sa kanya na maabot ang sarili niyang anak. Natutunan niyang kumilos ng walang ingay. Isang anino sa sariling tahanan ng kanyang anak. Madalas, makikita niya si Lakan sa umaga. Nagmamadaling uminom ng kape habang ang isang kamay ay nasa telepono. Ngumingiti ito sa kanya. Good morning, ma. Ngunit ang isip at atensyon nito ay nasa trabaho. Pagdating ng gabi, madalas ay pagod na ito at si Serena na ang laging nasa tabi nito. Tila isang bantay na tinitiyak na walang sinumang makakalapit. Isang umaga, sinubukan niyang kausapin si Lakan tungkol sa hardin sa kanilang probinsya, ngunit magalang siyang pinigilan ni Serena. Mama, sabi nito na may ngiting hindi umaabot sa mga mata. Lakan is preparing for a very big presentation. Huwag na muna natin siyang istorbohin sa mga kwento ng probinsya. If you need anything at all, just tell me. Ako na ang bahala. Ang mga salitang ako na ang bahala ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan niya at ni Lakan. Mula noon, lahat ng kanyang kailangan, lahat ng kanyang sasabihin ay kailangang dumaan muna sa pagsusuri ni Serena. Ang ginintuang hawla
ay nagkaroon ng isang mahigpit na tanod. Isang hapon, sa sobrang pananabik na muling matikman ni Lakan ang luto niya, naglakas loob si Perlas na pumasok sa malawak na kusina. Naabutan niya ang mga katulong na naghahanda ng hapunan. May ngiti sa labi. Kinuha niya ang mga gulay at nagsimulang magluto ng pinakbet, ang paboritong-paborito ni Lakan nung bata pa ito. Ang bawat hiwa niya sa kalabasa, ang bawat paggisa sa bagoong, ay puno ng pagmamahal at alaala. Ang amoy na lumalabas mula sa kawali ay amoy ng kanilang tahanan sa Hiyasan Bukid. Ngunit biglang pumasok si Sirena sa kusina. Tinatakpan ng kanyang ilong ng isang panyo. "What is that smell?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pagkadiri. "It smells so provincial." Ang baho sa buong bahay. Hindi nakapagsalita si Perlas. Tumingin si Sirena sa kawali at umiling. "Yaya!" Utos nito sa isang katulong. "Itapon mo yan. Now. At buksan niyo ang lahat ng bintana. The stench is sticking to the curtains." "Pero ma'am, paborito po yan ni Sir Lakan," mahinang sabi ng katulong. "I am the lady of this house," matigas na sabi ni Sirena. "And I say that food does not belong here." Walang nagawa si Perlas kundi panoorin ang pinaghirapan niyang luto, ang pagmamahal na ibinuhos niya, na walang awang ibinuhos sa basurahan. Pakiramdam niya, hindi lang pagkain ang itinapon din ang kanyang pagkatao. Ang tanging liwanag sa kalungkutan ni Perlas ay ang kanyang apo, si Sinag. Isang maliit na anghel na may mga matang katulad ng kay Lakan. Sa mga sandaling nakakalusot ito mula sa mga mata ni Sirena, tatakbo ito papunta sa kanya at magpapakwento tungkol sa probinsya. Isang gabi, habang tinitingnan nila ang isang lumang album, niyakap siya ni Sinag. "Lola, can I sleep in your room tonight? Please, I want to hear more stories." Isang mainit na ngiti ang sumilay sa labi ni Perlas. Sa wakas, "Oo naman, apo. Halika." Ngunit habang papunta sila sa kanyang silid, humarang si Sirena sa pasilyo. "Sinag baby, where are you going?" "With Lola, mommy. I'll sleep with her po." "Oh no, sweetie." Malambing ngunit pinalna sabi ni Sirena habang kinukuha ang kamay ng bata. "Lola needs her rest. She's not used to the energy of little kids like you. Baka mapuyat lang siya. Let's not disturb her, okay? Come, let's go to your room." Hinila nito si Sinag palayo. Lumingon ang bata sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at lungkot. Kinawayan na lang niya ito ng pilit, habang unti-unti na namang sinasarhan ang pinto ng kanyang kaligayahan. Gabi-gabi, ang katahimikan sa kanyang kwarto ay halos nakakabingi. Yakap niya ang unan. Iniisip ang kanyang anak na nasa kabilang kwarto lang na ngunit parang nasa kabilang panig ng mundo. Isang gabi, habang siya'y umiiyak ng walang tunog, marahan may kumatok sa kanyang pinto. Si Yaya Mayumi, ang katulong na laging may mabait na mga mata. May dala itong isang tasa ng mainit na tsokolate. "Ma'am Perlas, para po sa inyo," mahinang sabi nito. "Nakita ko po kasing hindi kayo gaanong kumain kanina." Tinanggap niya ang tasa. Ang init nito ay bahagyang nagbigay ginhawa sa kanyang nanlalamig na mga kamay. "Salamat, Mayumi," sabi niya. Bago umalis ang katulong, lumingon ito at bumulong. "Pasensya na po kayo, ma'am." Kay Ma'am Sirena, ganoon lang po talaga siya. Ang mga salitang yon, kahit simple, ay isang pag-amin. Isang kumpirmasyon na hindi niya guni-guni ang lahat. Nang gabing iyon, matapos niyang inumin ng tsokolate, napatingin si Perla sa teleponong bigay ni Lakan na nakapatong lang sa mesa. Hindi niya ito kayang gamitin. At kahit kaya niya, ano ang sasabihin niya? Paano niya sisimulan? Paano niya ipapaliwanag ang mga rehas na hindi naman nakikita? Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang paraan na dati niyang ginagawa noong malayo pa si Lakan. Kumuha siya ng isang malinis na papel mula sa drawer at isang ballpen. Sa ilalim ng liwanag ng lampshade, nagsimula siyang magsulat.
Isinulat niya ang lahat ng hindi masabi ng kanyang bibig. Ang pananabik niya, ang pagmamahal niya, ang kalungkutan niya sa loob ng malaking bahay na ito. Isinulat niya kung paano niya na-miss ang kanilang simpleng buhay, ang kanilang tawanan. Nang matapos, maingat niyang tinupi ang liham. Hindi niya ito ipapadala sa koreo. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid, tinitiyak na tulog na ang lahat. Tinungo niya ang study room ni Lakan. Sa ibabaw ng mamahaling lamesa nito, sa tabi ng laptop at mga dokumento, maingat niyang ipinatong ang sulat. Bumalik siya sa kanyang kwarto na may kaunting pag-asa sa kanyang dibdib. Siguro, kapag nabasa ni Lakan ang kanyang mga salita, maiintindihan nito. Siguro, sa wakas, ang pader sa pagitan nila ay magigiba rin. Para kay Lakan, ang oras ay isang kalabang hindi niya kailanman matatalo. Ang bawat umaga ay isang karera, mula sa pagbabasa ng daan-daang email, sa mga tawag mula sa ibang bansa na nagsisimula bago pa man sumikat ang araw, hanggang sa mga pulong na walang katapusan. Mahal niya ang kanyang trabaho, ang imperyong unti-unti niyang binuo. Ngunit ang tagumpay ay may katumbas na pagod. At sa pagod na yon, may mga bagay na sadyang hindi na niya napapansin. Nararamdaman niya ang tensyon sa loob ng Villa Esmeralda. Isang uri ng katahimikan na mas maingay pa sa sigawan. Nakikita niya ito sa mga mata ng kanyang ina tuwing nagkakasalubong sila sa pasilyo. Isang pananabik na may kasamang pag-aalinlangan. Nakikita rin niya ito sa pilit na mga ngiti ni Serena kapag kaharap ang biyenan. Ngunit pinipili niyang huwag itong pansinin. Para sa kanya, ito ay mga gusot sa pamilya na kusang mawawala. Isa pa, buo ang tiwala niya kay Serena. Ang kanyang asawa ay perpekto, magaling magpatakbo ng bahay, mag-asikaso sa kanya, at maging isang kahangahangang host sa kanilang mga bisita. Si Serena ang pundasyon ng payapang mundong inuuwian niya gabi-gabi. O iyon ang inaakala niya. Isang hapon, habang naglalakad siya patungong kusina para kumuha ng kape, natanaw niya ang kanyang ina sa malawak na hardin. Nakaupo ito mag-isa sa isang bench na yari sa bakal, nakatingin sa malayo. Sa laki ng hardin, mukha itong napakaliit at nalulumbay. Isang kurot ng konsensya ang kanyang naramdaman. Ilang araw na nga ba silang hindi tunay na nakakapag-usap? Aakmang lalabas si Lakan para samahan ito nang biglang sumulpot si Serena mula sa kanyang study. "Honey," malambing na tawag nito. "The investors from Singapore are on the line. They called earlier than scheduled." Ang boses nito ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagkaapurahan. Napabuntong hininga si Lakan. "Okay, I'm coming." Lumingon siyang muli sa hardin. Wala na roon ang kanyang ina. Napailing na lang siya at sinundan si Serena pabalik sa mundo ng negosyo. Nang gabing iyon, pagod na umuwi si Lakan. Ang gusto na lang niya ay isang tahimik na hapunan at mahimbing na tulog. Ngunit tila may ibang plano si Serena. Habang kumakain sila, napansin niyang kakaiba ang titig nito sa kanyang ina. At pagkatapos, nagsalita ito sa isang boses na puno ng pekeng pag-aalala. "Mahal," simula ni Serena, habang marahang ipinapatong ang kanyang mga kubyertos. Tumingin ito kay Lakan, pagkatapos ay kay Perlas. "Kanina, habang nagliligpit ako sa study mo, may nakita ako." Mula sa kanyang tabi, kinuha nito ang isang nakatuping papel. Ang sulat kamay. Agad na nakilala ni Perlas ang kanyang liham. Nanlaki ang kanyang mga mata at biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ipinatong ni Serena ang sulat sa lamesa. Sa pagitan nila ni Lakan. Hindi ito galit. Ang itsura nito ay isang asawang nag-aalala. "Mahal, I think Mommy is very lonely," malungkot na sabi ni Serena. "Sinusulatan kanya kahit magkasama lang tayo sa isang bahay. Maybe she's not happy here. Baka nahihirapan siyang mag-adjust." Kinuha ni Lakan ang sulat. Hindi na niya ito binasa. Ang pagod at inis dahil sa maghapong trabaho ay nagsama-sama.
Para sa kanya, isa na namang problema ito na kailangan niyang solusyonan. Isang problema na wala siya sa oras para harapin. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin ng diretso. Ang nakita niya ay hindi ang kalungkutan nito, kundi ang komplikasyon na idinudulot nito sa kanyang maayos na buhay. Ma, sabi ni Lacan, sinubukan niyang kontrolin ang inis sa kanyang boses. Kung may problema po, sabihin niyo po ng diretso sa akin. O kay Sirena, nandito naman po kami. Ibinaba niya ang sulat. Huwag na po kayong mag-abala pang sumulat. Hindi na po tayo magkalayo. Ang bawat salita ay parang isang sampal kay Perlas. Ang intensyon niya ay paglalambing. Ang paraan niya para ipaabot ang pagmamahal na hindi niya masabi. Ngunit sa pandinig ng kanyang anak, ito ay isang abala, isang reklamo. Anak, hindi sa ganoon. Mahinang tanggi ni Perlas. It's okay, ma. Putol ni Lacan. Ang gusto niya lang ay matapos na ang usapan. Let's just finish dinner. Marami pa akong tatapusin. Tumayo si Lacan. Hindi na tinapos ang kanyang pagkain at naglakad pabalik sa kanyang study, dala-dala ang bigat ng kanyang korporasyon. Iniwan niya sa hapagkainan ang dalawang babae. Ang isa ay may tagumpay sa kanyang mga mata at ang isa naman ay may luhang nagbabadyang pumatak. Sira na ang unang lamat. Isang maliit na bitak sa pundasyon ng kanilang relasyon. At si Lacan, sa kanyang pagiging abala at pagkabulag, ay hindi man lang namalayan na siya mismo ang lumikha nito, gamit ang mga salitang idinikta ng isang mapanlinlang na pag-aalala. Nakita niya ang sulat, ngunit hindi niya nabasa ang nilalaman. Narinig niya ang problema, ngunit hindi niya narinig ang tunay na sigaw ng puso ng kanyang ina. Sa paningin ng ibang mga kasambahay, si Mayumi ay maswerte. Nagtatrabaho siya sa isang mansyon, may mabait na amo sa katauhan ni Sir Lacan at nakakatanggap ng sahod na higit pa sa sapat. Ngunit alam ni Mayumi ang katotohanang hindi nakikita ng iba. Alam niya na ang bawat sulok ng Villa Esmeralda ay mayroong tenga at ang bawat kintab ng sahig nito ay sumasalamin sa mga luhang tahimik na pinupunasan. Siya ang tagapag-alaga ni Sinag, ngunit siya rin ang hindi sinasadyang saksi sa lahat. At sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang puso ay napupuno ng dalawang emosyon, awa at takot. Awa para kay Nanay Perlas at sa batang si Sinag. At takot, isang malalim na takot, kay Ma'am Sirena. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa silid ni Nanay Perlas, nakita niya itong muling nagsusulat. Sa kabila ng nangyari noong nakaraan, hindi pa rin sumusuko ang matanda. Puno pa rin ng pag-asa ang mga mata nito habang itinititik ang mga salita sa papel. Nang matapos, maingat niya itong tiniklop at inilagay sa ilalim ng kanyang unan. Marahil ay naghihintay ng tamang pagkakataon. Pagkaalis ni Nanay Perlas para maglakad-lakad sa hardin, pumasok si Sirena sa silid para umano'y mag-inspeksyon. Ang mga mata nito ay parang isang agila na naghahanap ng anumang mali. Huminto ito sa tabi ng kama. Sa isang mabilis na kilos na hindi nakaligtas sa mga mata ni Mayumi, dinukot ni Sirena ang sulat mula sa ilalim ng unan. Hindi ito binasa ni Sirena. Tinitigan niya lang ito ng may pagkasuklam. At sa harap mismo ni Mayumi, dahan-dahan niya itong pinunit. Punit sa gitna. Punit ulit. At muli, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Walang salitang namutawi sa bibig nito. Pagkatapos, ibinagsak niya ang mga piraso ng papel sa basurahan na para bang iyon ang pinakaduming bagay sa mundo. Tumingin ito kay Mayumi. Linisin mo. Iyon lang ang sinabi nito bago lumabas. Nanigas si Mayumi sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya ay nasaksihan niya ang isang krimen. Ang pagiging malupit ni Sirena ay hindi lang limitado kay Nanay Perlas. Minsan, habang nag-aayos si Mayumi ng mga bulaklak sa sala,
narinig niyang may kausap si Sirena sa telepono. Noong una, ang boses nito ay kalmado at sosyal. Ngunit bigla, nagbago ang tono nito. Naging matigas at puno ng gulat at galit. Sinabi ko nang huwag mo akong tatawagan dito. Bulong nito na may panggigigil. Paano mo nakuha ang numero ko? Wala kang makukuha sa akin. Entiendes? At bigla niyang ibinaba ang telepono. Nang humarap si Sirena, nakita nito si Mayumi. Nanlisik ang mga mata nito at sa isang iglap, nawala ang lahat ng bakas ng pagiging sopistikada. Ang nakita ni Mayumi ay isang babaeng nagmula sa isang lugar na puno ng galit. Isang babaeng may itinatago. Pati ang batang si Sinag ay hindi nakaligtas. Isang hapon, masayang ipinakita ni Sinag kay Mayumi ang kanyang ginuhit. Isang malaking bahay kubo. At sa tabi nito ay 3 tao na magkakahawak kamay. Siya, ang kanyang lolo Lakan, at ang kanyang lola Perlas. Ang ganda, Sinag! Nasaan ang mami mo? Tanong ni Mayumi. Nagkibit balikat lang ang bata at nagpatuloy sa pagguhit. Sakto namang pumasok si Sirena. Nakita nito ang drawing. That's beautiful, sweetie. But where am I? Tanong nito. Sinisikap na maging malambing. Hindi sumagot si Sinag. Yumuko lang ito at itinuloy ang pagkukulay sa buhok ng kanyang lola. Ang katahimikan ng bata ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Isang malamig na anino ang dumaan sa mukha ni Sirena bago itong ngumiti nang pilit at lumabas ng silid. Alam ni Mayumi na may kasunod iyon. Kinagabihan, bago siya umuwi sa kanyang kwarto, hinarang siya ni Sirena sa pasilyo. Walang ibang tao. Ang tanging ilaw ay mula sa isang dim light sa pader. Mayumi, sabi ni Sirena. Ang boses ay mababa at mapanganib. Gusto ko ang trabaho mo dito. Malinis, maayos. Pero tandaan mo to. Lumapit ito at naramdaman ni Mayumi ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang nakikita mo dito, dito lang mamamatay. Ang naririnig mo dito, dito lang mabibingi. Nagkakaintindihan tayo? Wala nang nagawa si Mayumi kundi ang tumango. Oo po, ma'am. Ngingiti si Sirena, isang nangiting nakakakilabot bago siya tinalikuran. Kinabukasan, inutusan ni Sirena si Mayumi na mag-general cleaning sa kanyang private study, isang lugar na bihira nitong ipagalaw sa iba. Habang nag-aalis ng alikabok sa isang mataas na estante, aksidenteng nasagi ni Mayumi ang isang maliit at antigong kahon na yari sa kahoy. Nahulog ito sa sahig at bumukas. Kumalat ang laman nito sa makintab na sahig. Mga luma at naninilaw na sobre. 12 ng mga sobre. Nang damputin ni Mayumi ang isa, halos mapigil niya ang kanyang hininga. Nakilala niya ang sulat kamay. Ang sulat kamay ni Nanay Perlas. Ang mga selyo ay nagpapatunay na ang mga ito ay mula pa sa probinsya. Ipinadala sa loob ng maraming taon. At lahat sila ay hindi pa nabubuksan. Nanginginig ang mga kamay ni Mayumi. Ito pala iyon. Ang mga kwento, ang mga pangungumusta, ang pagmamahal ng isang ina na hindi kailanman nakarating sa kanyang anak. Bigla siyang nakarinig ng mga yabag papalapit. Sa sobrang taranta, mabilis niyang isinilid ang lahat ng sulat pabalik sa kahon, isinara ito, at ibinalik sa estante. Kasabay ng malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. May hawak siyang isang mapanganib na sikreto, isang katotohanang kayang sumira sa lahat ng kintab at kasinungalingan sa loob ng bahay na yon. Nakaharap sa isang dambuhalang salamin na may gintong mga gilid, pinagmasdan ni Sirena ang kanyang refleksyon. Perpekto. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng paraan. Ang kanyang mamahaling seda na roba ay marahang bumabalot sa kanyang katawan at ang mga diamanteng hikaw ay kumikinang sa bawat bahagyang paggalaw niya. Ngumiti siya. Isang nangiting pinraktis niya ng libu-libong beses hanggang sa maging natural ito. You deserve this, Sirena. Bulong niya sa sarili. You built this.
every single perfect piece of it. Ang Villa Esmeralda ay hindi lang isang bahay. Ito ang kanyang kaharian. Ang bawat muebles, bawat palamuti, bawat kurtina ay personal niyang pinili. Ito ang kanyang kuta, ang kanyang tanghalan. At ang nalalapit nilang anibersaryo nila Kan ay hindi lang basta isang selebrasyon. Ito ang magiging pinakamalaking pagtatanghal ng kanyang buhay, ang social event of the season na magpapatunay sa lahat na siya, si Serena Monteoro, ay nararapat sa trono na kanyang inuupuan. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang karangyaan, isang pamilyar na amoy ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang amoy ng tuyo at putik. Bigla, bumalik siya sa isang iglap sa nakaraan. Isang maliit na batang babae na may maruruming paa, nakatayo sa isang barong-barong na amoy lupa at pawis. Naalala niya ang kahihiyan tuwing pumapasok sa eskwela na may baong kanin at tuyo, habang ang mga kaklase niya ay may mga sandwich. Naalala niya ang pangarap niya habang nakatingin sa malalaking bahay na nadadaanan niya. Balang araw, hindi na siya magiging ganito. Balang araw, siya ang titingalain. Siya ang kaiinggitan. Napapikit siya ng mariin, iwinawaksi ang alaala. Ang sirena na yon ay matagal nang patay. Inilibing niya ito kasama ng lahat ng baho at hirap ng kahapon. At yun ang problema. Ang biyenan niya, si Perlas, ay isang buhay na paalala ng lahat ng kanyang kinasusuklaman. Sa bawat kilos nito na puno ng pagkaprobinsyana, sa bawat luma nitong damit, sa bawat pagkain na gusto nitong lutuin, nakikita ni Serena ang multo ng kahapon na pilit niyang tinatakasan. Si Perlas ay isang mantsa sa kanyang perpektong obra maestra, isang mantsa na kailangan niyang burahin. Determinado, lumabas siya ng silid. Ang kanyang mga hakbang ay may bigat at layunin. Kailangan niyang tiyakin na ang kanyang pagtatanghal sa anibersaryo ay magiging flawless. Walang puwang para sa anumang kapintasan. Naabutan niya si Perlas sa sala. Tahimik na nagtutupi ng mga kumot. Lumapit siya dito. Ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng lason. Mama, malambing niyang simula. Malapit na po ang anniversary party namin ni Kan. It will be a very grand event. Maraming importanteng bisita ang darating. Mga business partners, mga politiko. Tumingala si Perlas, may bahid ng pag-asa sa mga mata. Nako, nakakatuwa naman, Hija. Opo, Mama. Kaya naman, gusto ko sanang hilingin ang tulong niyo. Pagpapatuloy ni Serena, alam ko po na mas komportable kayo sa mga gawaing bahay. Sa gabi po ng party, baka pwedeng manatili na lang kayo sa may kitchen area para mag-supervise sa mga caterer, para po masigurado na maayos ang lahat. You know, behind the scenes, para hindi na rin po kayo mailang sa dami ng tao. Ang mga salita ay magalang, ngunit ang kahulugan ay malinaw na isang utos. Isa itong paraan para ikulong siya, para itago siya sa paningin ng mundo. Nawala ang kislap sa mga mata ni Perlas, napalitan ng pamilyar na kalungkutan. Tumango na lamang ito. Sige, Hija, kung yan ang makakabuti. Perfect, sabi ni Serena. Tinapik pa ang balikat ng matanda bago tumalikod. Isang problema na ang nabawasan. Maya-maya, nakita niya si Kan sa study nito. Lubog na naman sa trabaho. Nakatitig lang ito sa laptop, hindi man lang namalayan ang kanyang pagdating. Napangiti si Serena nang may panunuya. Ang kanyang asawa, matalino sa negosyo, pero pagdating sa mga bagay sa loob ng bahay, sa mga emosyon, ay bulag. Ito ang kahinaan ni Kan na siyang pinakamalakas niyang sandata. Habang abala ito sa pagpapalago ng kanilang yaman, siya naman ang nagpapatakbo ng kanilang mundo. Hindi niya malalaman. Hinding-hindi, sabi niya sa kanyang isip. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, si Sinag ay naglalaro sa kanyang silid. Ngunit ang isip niya ay nasa isang bagay. Ang maliit na kahon
na nakita niyang mabilis na itinago ni Yaya Mayumi noong isang araw sa study ng kanyang ina. Alam niyang bawal pumasok doon, pero hindi niya mapigilan ang kanyang kuryosidad. Narinig niyang abala ang kanyang ina sa pakikipag-usap sa mga event organizers sa telepono. Ito na ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan na parang isang maliit na espiya, naglakad siya palabas ng kanyang kwarto at tinungo ang ipinagbabawal na lugar. Bahagyang bukas ang pinto. Sumilip siya. Walang tao. Pumasok siya at ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay ang estante kung saan niya nakita ang kahon. Nandoon pa ito. Gamit ang isang maliit na upuan, maingat niya itong inabot. Umupo siya sa sahig, sa likod ng malaking mesa ng kanyang ina para hindi siya makita. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip ng kahon. Bumungad sa kanya ang isang bunto ng mga sobrang luma na. Kumuha siya ng isa. Kahit hindi pa siya gaanong marunong magbasa, nakilala niya ang eleganteng sulat kamay sa labas ng sobre. Iyon ang sulat kamay na laging gumuguhit ng kanyang pangalan sa mga card ng pagbati. Iyon ang sulat kamay ng kanyang Lola Perlas. Ang Villa Esmeralda ay nagliwanag na parang isang hiyas sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang mga ilaw mula sa hardin ay nagbibigay kulay sa mga mamahaling bulaklak at ang mahinang tunog ng isang string quartet ay sumasabay sa halimuyak ng mga pabango ng mga eleganteng bisita. Ito ang pista ng mga maskara. Isang gabi kung saan ang lahat ay maganda, lahat ay masaya, at lahat ay nagtatago sa likod ng perpektong ngiti. Si Sirena, sa kanyang kumikinang na evening gown, ay ang reyna ng gabing iyon, lumilipat mula sa isang grupo patungo sa isa pa na may natural na karisma. Bawat tawa niya ay kalkulado, bawat papuri ay tinatanggap na may perpektong pagpapakumbaba. Sa kabilang banda ng karangyaan, sa loob ng maingay at mainit na kusina, si Perlas ay isang anino. Nakasuot ng simpleng bestida at apron, tahimik siyang nakatayo sa isang sulok. Tinitiyak na maayos ang paglabas ng mga pagkain na inihahain ng mga caterer. Ang ingay dito ay iba. Ang kalansing ng mga plato, ang sigawan ng mga utos, ang init mula sa mga oven. Ang bawat masasarap na pagkain na lumalabas sa pintuan ng kusina ay tila isang paalala sa kanya na siya ay bahagi ng paghahanda. Ngunit hindi kailanman magiging bahagi ng selebrasyon. Minsan, sumisilip siya mula sa siwang ng swing door. Nakikita niya ang kanyang anak na si Lakan. Guwapong-guwapo sa kanyang suit. Nakikipagtawanan sa mga kasosyo sa negosyo. Nakikita niya kung paano nito ipinagmamalaking hinahawakan ng kamay ni Sirena. Mukha silang perpektong mag-asawa mula sa isang magasin. Isang ngiti ang pilit na gumuhit sa labi ni Perlas, ngunit sa likod nito ay isang kirot. Ang kanyang anak ay nasa iisang bubong lang, ngunit parang mas malayo pa kaysa noong nasa probinsya pa siya. Habang ang kasiyahan ay nasa kasagsagan sa ibaba, sa katahimikan ng ikalawang palapag, isa pang mundo ang nabubuksan. Nakaupo sa sahig ng kanyang malawak na playroom, si Sinag ay napapalibutan ng mga liham. Isa-isa niya itong binuksan. Sa tulong ng kanyang natutunan sa pagbabasa sa eskwela at sa mga larawang madalas na isinasama ng kanyang lola, unti-unti niyang pinagtatagpi-tagpi ang isang kwentong hindi niya kailanman narinig. Mahal kong Lakan, basa niya sa isip mula sa isang sulat na may petsang 5 taon na ang nakalipas. Kumusta ka na, anak? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Huwag mo akong alalahanin dito. Malakas pa ang iyong ina. Ipinagbili ko na pala ang maliit na kalabaw natin para maipadala ko sa iyo ang perang pambili mo ng bagong libro na kailangan mo. Kumuha siya ng isa pa, mas bago. Anak, napanood kita sa TV. Ang galing-galing mo. Halos isigaw ko sa lahat ng kapitbahay na anak kita. Ipinagmamalaki kita. Lakan. Sobra. At isa pa ang pinakamasakit sa lahat. Lakan, apo kong Sinag. Kaarawan mo na pala sa 1 linggo. Gusto ko sanang magpadala ng laruang kabayo na gawa sa yantok.
tulad ng sa tatay mo noon. Pero sabi ng tita Sirena mo sa telepono, marami ka na raw laruan dyan. Ibinebenta ko na lang ito at ang pera ay ipinadala ko na lang sa bangko para sa'yo. Mahal na mahal ka ni Lola. Ang bawat salita ay isang patak ng luha sa mga mata ng bata. Naintindihan na niya ngayon. Ang mga kwento ng kanyang ina na si Lola ay matagal nang hindi sumusulat, na si Lola ay masayang mag-isa sa probinsya. Lahat ay kasinungalingan. Ang kanyang lola ay hindi kailanman tumigil sa pagmamahal, hindi kailanman tumigil sa pagsusulat. Ang mga sulat ay hindi lang nawala. Sadyang hindi ito ipinaabot. Ang puso ni Sinag ay napuno ng isang emosyon na bago sa kanya. Isang matinding galit na may kasamang matinding awa. Sa ibaba, isang bisitang babae na medyo nalasing na ang nagkamali ng pasilyo at napadpad sa area ng kusina. Nakita niya si Perlas na nakatayo doon. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin ng pagtataka at kaunting awa. "Oh, I'm sorry. Akala ko banyo," sabi nito bago mabilis na tumalikod. Narinig pa ni Perlas ang bulong nito sa kasama. "Sino yung matanda? Mukhang naliligaw na katulong." Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Perlas. Napayuko na lang siya. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Sa pagnanais na maging abala, kumuha siya ng isang tray ng mga baso para dalhin sa lababo. Ngunit dahil sa nanginginig niyang mga kamay at sa namumuo niyang luha, hindi niya napansin ang isang basang sahig. Nadulas siya. Ang tray ay lumipad mula sa kanyang mga kamay. Isang malakas na kalabog ng nabasag na babasagin ang umalingaw-ngaw, sapat na para marinig sa labas ng kusina at pumukaw sa atensyon ng ilang malapit na bisita. Ang lahat ng mata sa malapit ay napunta sa swing door ng kusina. Ang musika ay humina. Huminto ang mga tawanan. At mula sa gitna ng selebrasyon, lumakad ang reyna ng gabi. Lumakad si Sirena patungo sa pinanggalingan ng ingay. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang nangiti ay hindi pa rin nawawala. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Bawat hakbang niya ay may bigat. Bawat kilos ay may panganib. Nakita niya ang kanyang biyenan, nakatayo sa gitna ng mga bubog, nanginginig sa takot at hiya. Ito na ang pagkakataon. Sa harap ng lahat, ngingiti si Sirena ng malamig. Ang kanyang boses ay malinaw at matalas. Handa na siyang gawing isang halimbawa ang matanda. Handa na siyang tuluyang burahin ang mantsa sa kanyang perpektong gabi. Nasa gitna si Lakan ng isang magaan na pakikipag-usap sa isa sa kanyang pinakamalaking investor nang marinig niya ang tunog. Isang matalas na kalabog ng mga nababasag na babasagin mula sa direksyon ng kusina. Huminto ang malamyos na musika. Ang bulungan ng mga bisita ay unti-unting naglaho na parang hinigop ng hangin. Sa isang iglap, ang perpektong gabi na inorkestra ni Sirena ay nagkaroon ng maling nota. Sa simula, inis ang naramdaman ni Lakan, isang kapabayaan mula sa caterer. Ngunit nang makita niyang lumakad si Sirena patungo sa gulo, kumalma siya. Aayusin ito ng kanyang asawa. Si Sirena ay laging may solusyon sa lahat. Pinanood niya ito, hinahangaan ang tindig nito, kalmado, kontrolado, ang reyna ng kanyang palasyo. Ngunit habang papalapit si Sirena sa pintuan ng kusina, may nag-iba sa hangin. Ang ngiti sa mukha nito ay nanatili. Ngunit ang mga mata nito ay nagliliyab sa isang apoy na ngayon lang nakita ni Lakan. "Ano ba naman yan, Mama?" Ang boses ni Sirena ay malinaw sa biglaang katahimikan. Ang pagtawag nito ng Mama ay hindi magalang. Ito ay puno ng panunuya, isang akusasyon. At doon, sa ilalim ng maliwanag na aranya, nakita ni Lakan ang kanyang ina. Si Nanay Perlas, nakatayo sa gitna ng mga bubog, ang kanyang mga balikat ay nakakrus, ang mukha ay puno ng kahihiyan. Isang bagay ang nagsimulang kumulo sa loob ni Lakan, isang pagtutol. Sa harap ng lahat,
Kailangan ba talagang sa harap ng lahat? Pasensya na, Hija. Narinig niyang bulong ng kanyang ina. Ang boses ay nanginginig. Ngunit hindi pa tapos si Sirena. Ang kanyang mga mata ay naglibot at huminto sa isang engranding display ng pagkain sa malapit na lamesa. Sa gitna nito ay isang malaking lapu-lapu na niluto sa sweet and sour sauce, isang obra maestra ng chef. Sa isang kilos na nagpatigil sa paghinga ng lahat, kinuha ni Sirena ang isda mula sa pinggan. Ang sarsa ay tumulo sa kanyang mga daliri na may perpektong manicure. Naramdaman ni Lakan na nanuyo ang kanyang lalamunan. Anong ginagawa niya? Anong gagawin niya? Tumingin si Sirena sa kanyang biyenan, isang tingin ng sukdulang pagkamuhi. At sa harap ng kanilang mga bisita, sa harap ng mga CEO, ng mga politiko, ng buong alta sosyedad, ibinato niya ang isda. Tumama ito. Tumama ito sa dibdib ni Nanay Perlas, isang malagkit na tunog. Ang kulay kahil na sarsa ay kumalat sa luma nitong bestida. Ang amoy ng lansa at suka ay biglang nanaig sa halimuyak ng mga pabango sa silid. Nakatayo lang doon, si Nanay Perlas, hindi gumagalaw, hindi umiiyak. Tila ba ang kaluluwa niya ay umalis sa kanyang katawan. Ang tanging naroon ay isang matandang babae na binato ng pagkain, na binuhusan ng kahihiyan, at pagkatapos ay nagsalita si Sirena. Ang kanyang boses ay matalas na parang bubog. Doon ka nababagay, sa putik. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Lakan. Ang Sirena na nasa harap niya ay hindi ang kanyang asawa. Hindi ito ang babaeng pinakasalan niya, ang ina ng kanyang anak, ang pundasyon ng kanyang tahanan. Ito ay isang halimaw, isang estrangherang may mukha ng kanyang asawa, isang galit na hindi pa niya naramdaman. Sa buong buhay niya ang biglang sumabog mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isang galit na mas mainit pa sa apoy, mas matalas pa sa bubog. Ang bawat pagwawalang bahala niya, bawat pagpili niyang huwag makialam, bawat pagkakataong ipinagsawalang kibo niya ang lungkot sa mga mata ng kanyang ina, lahat ay bumalik sa kanya na parang isang sampal. Siya ang may kasalanan. Hinayaan niyang mangyari ito. Nakita niya ang mga mukha ng mga bisita. Gulat, hindi makapaniwala. Ang iba ay may bahid ng panunuya. Ang kanyang ina na nagbenta ng kalabaw para lang makabili siya ng libro, ay ginawang isang palabas, isang basahan na pwedeng tapon-tapunan ng dumi. Nakita niyang tumakbo si Yaya Mayumi, ang tapat na katulong na walang takot na hinarap ang galit ni Sirena, ay niyakap si Nanay Perlas. Sinubukang harangin ito mula sa mga mapanuring mata ng lahat. Pinupunasan ang dumi sa damit nito gamit ang sariling mga kamay. Iyon na. Huminga ng malalim si Lakan. Ang katahimikan ay nabasag ng kanyang mga yabag. Bawat hakbang niya patungo kay Sirena ay mabigat, puno ng isang pangakong paniningil. Ang lahat ng pagod, lahat ng puyat, lahat ng sakripisyo para sa perpektong buhay na ito ay walang kwenta. Isang kasinungalingan lang pala ang lahat. Nang akmang bubuksan na niya ang kanyang bibig para isigaw ang lahat ng galit na naipon sa kanyang dibdib, isang boses ang pumailan lang mula sa itaas ng engrandeng hagdanan. Isang boses na maliit ngunit malinaw. Itigil niyo po yan. Napalingon ang lahat. Doon, sa tuktok ng hagdanan, nakatayo ang kanyang anak, si Sinag. Ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-iyak, ngunit may determinasyon sa kanyang mukha. At sa kanyang mga kamay, hawak niya ng mahigpit ang isang bunton ng mga luma at naninilaw na sobre. Sinungaling si Mami! Ang sigaw ni Sinag ay parang isang kidlat na gumuhit sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Para kay Lakan, ang boses ng kanyang anak, ang tanging bagay na pumigil sa kanya na gawin ang isang bagay na maaring pagsisihan niya habang buhay. Napahinto siya. Ang kanyang kamao na kanina'y nakakuyom
Nang mahigpit ay dahan-dahang lumuwag. Ang lahat ng mata, kasama ang sa kanya, ay napako sa maliit na figura sa tuktok ng hagdanan. "Sinag, baby! Go back to your room!" Utos ni Sirena. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng bahid ng gulat at takot. Ang perpektong maskara ng Reyna ay nagsimulang magkaroon ng lamat. "This is adult business!" Ngunit hindi na tinagsisinag. Mahigpit ang hawak sa mga sobre. Bumaba ito ng hagdanan. Bawat hakbang ay matatag. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, ang kanyang ama. Nilagpasan niya ang kanyang ina na para bang hindi ito nag-e-exist. Huminto siya sa harap ni Lakan. Nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng tapang na ngayon lang nakita ni Lakan. "Basahin niyo po, Papa," sabi ni Sinag. Ang boses ay basag sa pag-iyak. Iniabot nito sa kanya ang mga sulat. Lagi po siyang sumusulat. Hindi po totoo ang sinasabi ni Mommy. Ang mga sobre ay luma, nanininilaw, at gusot. Kinuha ni Lakan ang mga ito mula sa kamay ng kanyang anak. Ang pakiramdam sa kanyang mga palad ay kakaiba. Marupok ngunit mabigat. Nakita niya ang pamilyar na sulat kamay. Ang sulat kamay na gumuhit ng mga bituin sa kanyang notebook noong bata pa siya. Ang sulat kamay na nagsulat ng mga paalala sa kanyang baunan. "Ano yan?" "Mga lumang basura." Sigaw ni Sirena. Sinusubukang bawiin ang atensyon. Sinusubukang bawiin ang kontrol. "Huwag kang maniwala dyan, Lakan. The child is just confused." Ngunit hindi na nakikinig si Lakan. Umupo siya. Doon mismo sa mamahaling sahig na gawa sa Italian marble, sa gitna ng mga nabiglang bisita at ng nagkalat na bubog, umupo siya na parang isang batang natalo. Isa-isa niyang tiningnan ang mga sobre. Ang mga selyo ay nagmula sa hiyas bukid. Ang mga petsa ay sumasaklaw sa halos isang dekada. At ang pangalan na nakasulat, Lakan Dalisay. Ang kanyang pangalan. Binuksan niya ang isa. Ang papel sa loob ay malutong na sa kalumaan. "Anak, pangatlong Pasko na nating hindi magkasama. Miss na miss ka na ni Nanay. Nagluto ako ng paborito mong bibingka. Iniisip ko na lang na kasama kitang kumakain. Mag-iingat ka palagi dyan. Mahal na mahal ka ni Nanay." Ang mga salita ay simple, walang drama. Ngunit para kay Lakan, ang bawat letra ay isang punyal na bumaon sa kanyang puso. Ang Paskong yon, naalala niya. Sinabi ni Serena na tumawag daw ang kanyang ina. Nangungumusta lang sandali dahil abala sa pista. Isang kasinungalingan. "Lakan, tumayo ka dyan. You are making a scene." Galit na sabi ni Sirena. Sinubukan nitong agawin ang mga sulat, ngunit sa isang malakas na kilos, iwinaksi ni Lakan ang kamay nito. "Huwag," sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. "Huwag mong hahawakan to." Binuksan niya ang isa pa. Ang sulat kamay ay medyo nanginginig. "Lakan, anak, pasensya ka na. Kung ngayon lang ulit nakasulat si Nanay. Medyo inubo kasi ako nang malakas nitong mga nakaraang linggo. Huwag kang mag-alala. Nagpapagaling na ako. Ayokong sabihin sa'yo sa telepono. Baka mag-alala ka pa at maapektuhan ang trabaho mo. Ang mahalaga, malakas ka. Iyon lang ang panalangin ko." Napapikit sila ka ng mariin. Ang mga salitang yon ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Naalala niya ang isang panahong sinabi ni Sirena na ayaw daw makipag-usap ng kanyang ina dahil may sipon lang ito. Isa na namang kasinungalingan, binaluktot para magmukhang walang kwenta ang lahat. Tumingala siya mula sa mga sulat. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa mga luhang hindi niya namalayang namuo na pala. Tiningnan niya ang kanyang ina na ngayon ay tahimik na umiiyak habang inaalo ni Yaya Mayumi. Nakita niya ang pagod sa mukha nito, ang mga kulubot na hindi niya napansin noon, ang kalungkutang matagal nang naninirahan sa mga mata nito. At sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, tunay niya itong nakita. At pagkatapos,
Tiningnan niya si Sirena. Ang gulat sa mukha nito ay napalitan na ng purong galit. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. Wala nang bakas ng pag-aalala. Tanging isang babaeng nasukol at handang lumaban. Ang mga bulungan ng mga bisita ay nagsimulang lumakas. Ang perpektong party ay naging isang iskandalo. Hinarap ni Lakan ang kanyang asawa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong sakit at galit. Bakit? Bakit mo to ginawa, Sirena? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sirena. Isang tawa na walang bakas ng saya. Bakit? Ulit nito, ang boses ay tumataas sa bawat salita. Nagtatanong ka kung bakit? Tumingin ito kay Lakan. Pagkatapos ay kay Nanay Perlas na may apoy ng pagkamuhi sa kanyang mga mata. Ginawa ko yan dahil yan ang nararapat sa inyo, sa inyong mag-ina. Ang pamilya niyo ang sumira sa amin noon. Ang mga salita ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Isang akusasyon na walang sino man ang nakaintindi. Sumabog sa hangin ang isang panibagong hiwaga, isang sikretong mas madilim at mas malalim pa kaysa sa mga itinagong liham. Ang mga salita ni Sirena ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng lason. Ang pamilya niyo ang sumira sa amin noon. Natahimik ang lahat. Ang mga bisita, na kanina'y mga saksi lang sa isang away pamilya, ay naging mga manonood na ngayon sa pagbubukas ng isang madilim na nakaraan. Tumingin sila kan kay Sirena. Ang kanyang isip ay isang blankong papel. Anong ibig mong sabihin? Isang mapait na ngiti ang muling gumuhit sa mga labi ni Sirena. Ngayong nasimulan na niya, wala nang atrasan. Ngayong ang kanyang perpektong mundo ay gumuho na. Isasama niya ang lahat sa pagbagsak. Hindi mo naaalala, hindi ba? Sabi ni Sirena, ang boses ay puno ng hinanakit. Dahil para sa inyo, isa lang yung maliit na negosyo. Isang pirma sa isang papel. Pero para sa amin, iyon ang lahat. Naglakad siya paikot, na parang isang aktres sa entablado, handa ng isalaysay ang kanyang pinakatatagong trahedya. Ang pangalan ko ay hindi Monte Oro, isa yang imbento, isang pangalang kasing ganda ng mga pangarap na ipinagkait ninyo sa akin. Ang tunay kong apelyido ay Santos, at kami ang dating nagmamay-ari ng maliit na lupain sa tabi ng ilog sa Hiyas Bukid. Ang lupang kinatitirikan ngayon ng isa sa mga bodega ng kumpanya ng tatay mo. Biglang may naalala si Lakan, isang lumang kwento mula sa kanyang ama. Isang successful land acquisition daw yon para sa kanilang expansion maraming taon na ang nakalipas. Ang tatay mo, pagpapatuloy ni Sirena, ang boses ay naging matalas, ay bumili ng lahat ng lupa sa paligid namin. Tinaasan niya ang presyo. Binigyan ng mga alok ang lahat maliban sa amin. Ang maliit na bukid ng tatay ko, na siyang bumubuhay sa aming pamilya, ay biglang nawalan ng daanan, nawalan ng patubig. Pinalibutan ninyo kami hanggang sa wala na kaming mapagbentahan ng aming mga ani, hanggang sa mamatay ang aming mga pananim, hanggang sa mabankrupt kami. Isang mabilis na alaala ang dumaan sa isip ni Sirena. Ang kanyang ama, isang dating masayahing magsasaka na nakaupo sa isang sulok, talunan at walang imik. Ang kanyang ina, umiiyak gabi-gabi. Ang gutom, ang kahihiyan. Nagsumamo ang tatay ko sa tatay mo. Lumuhod siya. Ngunit ang sabi lang ng ama mo, that's just business. Negosyo lang pala. Ang buhay at pangarap ng pamilya ko, para sa inyo, ay negosyo lang. Sa sandaling iyon, ang lahat ng piraso ng palaisipan sa isip ni Lakan ay biglang nagkabit-kabit. Ang pagkaayaw ni Sirena sa anumang bagay na probinsyal, ang kanyang obsesyon sa pera at estado, ang pader na binuo niya sa paligid ng kanyang nakaraan. Ang lahat ng yun ay hindi lang basta ambisyon. Ito ay paghihiganti. Mula sa araw na yon, isinumpa ko,
sabi ni Sirena, habang itinuturo si Lakan at pagkatapos ay si Perlas. Nababawiin ko ang lahat ng kinuha ninyo sa amin. At higit pa, pinag-aralan kita, Lakan, ang mga gusto mo, ang mga kahinaan mo. Ginamit ko ang aking itsura, ang aking talino, para mapaibig ka. Ang kasal na ito, tumawa siya ng mapakla, ay hindi dahil sa pag-ibig. Ito ang pinakamatamis na bahagi ng aking paghihiganti. Tumingin si Lakan sa babaeng nasa harap niya. Ang mukha ay pamilyar, ngunit ang kaluluwa sa likod nito ay isang estranghero. Ang babaeng minahal niya, ang ina ng kanyang anak, ay hindi kailanman umiral. Isa lang siyang ilusyon, isang multo na nabubuhay sa puot. At ang nanay mo, lumingon si Sirena kay Perlas, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Siya ang perpektong simbolo ng lahat ng kinamumuhian ko. Ang kanyang pagiging simple, ang kanyang pagiging probinsyana. Siya ang buhay na imahe ng nakaraan na winasak ninyo. Ang bawat pagpapahirap ko sa kanya, ang bawat pag-alis ko ng kanyang dignidad, ay isang pagbabayad sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng nanay ko. Ang mga bisita ay nagsimula ng mag-alisan, isa-isa, tahimik na lumalabas na parang mga anino. Ayaw nang maging bahagi ng isang trahedyang masyadong totoo at masakit. Ang malawak na bulwagan ay unti-unting nabakante. Iniiwan ng 4 na pangunahing tauhan sa gitna ng wasak na entablado. Sa kabila ng lahat ng sakit, ng lahat ng kasinungalingan, tumingin si Perlas kay Sirena. Ngunit ang nakita ni Lakan sa mga mata ng kanyang ina ay hindi galit. Ito ay isang bagay na mas malalim. Awa. Hindi isang halimaw ang nakita ni Perlas, kundi isang sirang kaluluwa. Isang batang babae na binalot ng galit at hindi na kailanman natutong magmahal. Tumayo si Lakan. Ang lahat ng pagkalito at sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malinaw at malamig na desisyon. Tiningnan niya ang babaeng minsan niyang tinawag na asawa. Ang babaeng sumira sa kanyang ina at nagtangkang sumira sa kanya. Tapos na, Sirena. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang pinal na hatol. Tumalikod siya mula kay Sirena at lumakad patungo sa kanyang ina at sa kanyang anak na ngayon ay yakap-yakap ni Yaya Mayumi. Lumuhod siya sa harap ng kanyang ina, hinawakan ng kamay nito at tiningnan ito sa mga mata. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang umiiyak na anak. Uuwi na tayo. Kinabukasan, ang Villa Esmeralda ay nababalot sa isang kakaibang katahimikan. Wala na ang bigat ng mga lihim, ngunit napalitan ito ng bigat ng katotohanan. Wala ng mga bulungan, tanging ang malakas na ugong ng isang mansyon na nawalan ng reyna. Mula sa bintana ng kanyang study, pinanood ni Lakan ang pag-alis ni Sirena. Walang iyakan, walang sigawan, isang malamig at maayos na transaksyon lamang na pinamahalaan ng kanilang mga abogado. Puno ang isang van ng mga damit, bag at alahas nito, ang mga simbolo ng buhay na binuo nito sa kasinungalingan. Nang sumakay si Sirena sa kanyang sasakyan, hindi man lang ito lumingon. Para kay Lakan, ang pag-alis nito ay hindi masakit. Ito ay parang paggising mula sa isang napakahabang lagnat. Ang pakiramdam ay hindi galit, kundi isang malawak at nakakapanlumong kahungkagan. Nang mawala na sa paningin ang sasakyan, naiwan si Lakan na nakatitig sa kawalan. Ang bawat sulok ng bahay ay may alaala ni Sirena, isang pekeng alaala. Ang mga palamuti, ang mga muebles, lahat ay tila nangungutya sa kanyang naging pagkabulag. Isinara niya ang mga kurtina at humarap sa realidad. Nakita niya ang kanyang ina, si Nanay Perlas, na tahimik na nagwawalis ng mga natirang bubog sa isang sulok ng sala. Kahit ang mga katulong ay nag-aalangan na lumapit, ngunit ang kanyang ina, sa kabila ng lahat, ay gumagawa ng isang simpleng gawain, isang paraan
para ibalik ang kaayusan sa isang mundong winasak. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Huminto siya sa likuran nito. Ma, ang kanyang boses ay basag. Halos hindi lumabas. Lumingon si Perlas. Ang mukha ay kalmado. Ngunit ang mga mata ay puno ng isang pag-unawang hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Hindi na napigilan ni Lakan. Ang lahat ng pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso, ang pagiging matigas, ang pagiging abala, ang pagiging isang CEO, ay gumuho lahat. Sa isang iglap, siya ay hindi na si Lakan Dalisay, ang milyonaryo. Siya ay si Lakan lang, ang anak ni Perlas. Lumuhod siya. Sa sahig na pinagtapunan ng kahihiyan ng kanyang ina, lumuhod siya at niyakap ang mga binti nito. At doon, sa unang pagkakataon, mula noong siya'y isang paslit, humagulhol siya. Isang iyak na puno ng pagsisisi, ng sakit, ng mga taon ng pagkukulang. Ma, patawad po. Patawarin niyo po ako, Mama. Paulit-ulit niyang sinasabi sa gitna ng kanyang mga hikbi. Hindi ko po nakita. Hindi ko po kayo pinakinggan. Patawad. Naramdaman niya ang marahan at magaspang na palad ng kanyang ina sa kanyang buhok. Ang parehong mga kamay na nag-alaga sa kanya nung may sakit siya. Ang mga kamay na nagluto ng kanyang mga paboritong pagkain. Shh, anak. Mahinang sabi ni Perlas. Ang boses ay nanginginig din sa sarili nitong emosyon. Tumayo ka dyan, Lakan. Itinayo siya nito. Hinawakan ang kanyang mukha at pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang dulo ng duster nito. Tulad noong bata pa siya. Walang ina ang kayang magtanim ng galit sa kanyang anak, sabi ni Perlas. Ang mahalaga, gising ka na. Pero ma, ang lahat ng ginawa niya sa inyo, ang lahat ng sakit, hindi ko po mapapalampas yun, sabi ni Lakan. Ang galit ay muling nag-aapoy sa kanyang puso. Umiling si Perlas at sa sandaling iyon, nakita ni Lakan ang isang karunungan sa mga mata nito na higit pa sa anumang yaman sa mundo. Huwag nating hayaang manalo ang galit, anak. Nakita mo ba siya kanina? Si Sirena? Ang nakita ko ay hindi isang halimaw. Ang nakita ko ay isang taong puno ng galit na hindi na alam kung paano magmahal. Kung magagalit din tayo, magiging katulad lang din natin siya. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya. Para sa atin ito. Para makalaya tayo. Ang mga salitang yon ay tumagos sa kaluluwa ni Lakan. Naunawaan niya. Ang paghihiganti ay isa lamang kadena na magtatali sa kanila sa masakit na nakaraan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang mag-empake. Ngunit hindi ito isang pag-alis na puno ng pighati. Ito ay isang paglaya. Binuksan nila ang mga bintana, hinayaang pumasok ang araw. Nagpatugtog sila ng mga lumang kanta. Habang nagliligpit, natagpuan nila ang isang kahon ng mga lumang litrato. Nakita nila ang isang batang Lakan na nakangiti, karga-karga ng kanyang ama. Nakita nila si Perlas noong dalaga pa. Ang kanyang nangiti ay walang bahid ng anumang kalungkutan. Si Sinag, na ngayon ay laging nakasunod sa kanyang lola, ay masayang nagtatanong tungkol sa bawat litrato. Ang tawanan ay unti-unting pumuno sa mga silid na dating puno ng tensyon. Ang Villa Esmeralda ay hindi na isang palasyo. Ito ay nagiging isang bahay. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa sala, napatingin si Lakan sa malawak at bakanteng bulwagan kung saan nangyari ang lahat. Ang lugar ng kanilang pinakamasakit na alaala. Ngunit ngayon, sa halip na sakit, ang nakikita niya ay isang blankong canvas, isang pagkakataon. Lumingon siya sa kanyang ina na masayang nanonood kay Sinag na naglalaro. Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isip, isang ideyang magbibigay ng bagong kahulugan sa kanilang sakit, isang paraan para gawing pag-asa ang kanilang pighati. Ma, sabi niya, isang ngiti ang unti-unting sumisibol sa kanyang mga labi.
May naisip po ako para sa lugar na ito. Isang taon ang lumipas. Ang dating malamig at tahimik na Villa Esmeralda, na minsay naging simbolo ng kayamanan at kalungkutan, ay isa ng lugar na puno ng tawanan at pag-asa. Ang mabigat na plakeng bakal na may nakaukit na Villa Esmeralda ay matagal nang ibinaba. Sa lugar nito, isang simpleng karatula na gawa sa kahoy ang nakasabit, inukit ng may pagmamahal, Bahay Perlas. Ang mansyon ay hindi na isang pribadong tirahan. Ito na ngayon ay isang community center, isang kanlungan para sa mga matatandang walang kasama at isang palaruan para sa mga batang kapuspalad sa kanilang komunidad. Ang mga silid na dati puno ng mga mamahaling palamuti na walang buhay ay puno na ngayon ng mga kama, mga libro at mga laruan. Sa hardin kung saan dati malungkot na nag-iisa si Perlas, naroon ngayon si Lakan, nakaupo sa tabi ng isang lolo na hirap sa paggamit ng isang smartphone. Ito ang eksaktong eksena na kabaligtaran ng nangyari isang taon na ang nakalipas. Hindi itay, pindutin niyo po itong berdeng icon para sumagot. Mahinahon at nakangiting paliwanag ni Lakan. Ayan, tama po. Ngayon, makakausap niyo na ang anak ninyo sa probinsya. Ang nangam ang ngiti sa mukha ng matanda nang marinig nito ang boses mula sa kabilang linya ay isang uri ng yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Si Lakan ay hindi na ang CEO na laging nagmamadali at nakatitig sa kanyang laptop. Ang kanyang mga araw ay puno na ngayon ng mga ganitong sandali. Mga maliliit na koneksyon, mga tunay na pagtulong. Mas payapa ang kanyang mukha, mas magaan ang kanyang mga balikat. Natagpuan niya ang isang uri ng tagumpay na hindi nasusukat sa stock market. Mula sa di kalayuan, maririnig ang masayang sigawan ng mga bata. Sa gitna ng mga ito ay sisinag, tumatakbo, nakikipaghabulan. Ang kanyang tawa ay sumasabay sa ihip ng hangin. Wala na ang batang laging mag-isa sa playroom, natakot magkamali sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang mga kalaro ngayon ay hindi mga mamahaling manika, kundi mga totoong bata na tinuruan siyang maging isang bata muli. Sa bawat pagtakbo niya, tila ba tinatangay ng hangin ang mga huling bakas ng lungkot sa kanilang nakaraan. At sa gitna ng lahat, nandoon si Nanay Perlas. Hindi siya nakatayo sa isang sulok ng kusina. Siya ang puso ng Bahay Perlas. Suot ang kanyang paboritong duster at isang malinis na apron. Abala siya sa paghahalo ng isang malaking kaldero ng mainit na lugaw. Ang amoy nito ay kumakalat sa buong paligid. Amoy ng tahanan, amoy ng kalinga. Huminto siya sandali sa kanyang ginagawa at tumingin sa paligid. Nakita niya si Lakan na matiyagang nagtuturo. Nakita niya si Sinag na masayang naglalaro. Nakita niya ang mga ngiti sa mukha ng mga matatanda at ang sigla sa mga mata ng mga bata. Ang bahay na ito, na minsan ay naging kanyang ginintuang kulungan, ay isa na ngayong pugad ng pag-asa. Lumapit sa kanya si Lakan, kumuha ng isang mangkok at nagsimulang tulungan siyang maghain. Sumunod naman si Sinag, bitbit ang mga kutsara. Silang tatlo, magkakasama, nagsisilbi, isang pamilya. Isang tunay na pamilya na hindi binuo ng dugo at apelyido lamang, kundi binuo muli ng pagpapatawad, paghilom at pagmamahal na ibinabahagi sa iba. Inilagay ni Perlas ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Wala nang kirot, wala nang bigat, tanging isang payapang kagalakan. Ito ang tunay na yaman. Hindi ang malamig na kintab ng Esmeralda, kundi ang mainit na ningning ng isang simpleng perlas, isang hiyas na nabuo mula sa sakit, ngunit sa huli ay sumasalamin sa liwanag. Ipinakita sa atin ng kwento ni na Perlas at Lakan na ang tunay na halaga ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa anumang yaman o karangyaan, kundi sa init ng pagmamahal at sa presensya ng bawat isa. Tinuruan din tayo nito na ang pagpapatawad, gaano man kabigat ang sugat,
ang siyang tanging susi upang makalaya mula sa tanikala ng nakaraan at makapagsimula ng isang bagong buhay na puno ng pag-asa. Ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar, kundi isang pakiramdam ng pagiging kabilang, ligtas, at minamahal. Maraming salamat po sa inyong taos-pusong pagsama sa amin sa paglalakbay ni Nanay Perlas, Lakan, at Sinag. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang kwento. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong gabi? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? At anong uri po ng kwento ang gusto ninyong marinig mula sa amin sa mga susunod na araw? Mangyari po lamang na iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong boses ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!